Magandang araw sa inyong lahat. Isang mainit na pagtanggap ang iniaalok namin sa inyong lahat sa ating espesyal na video na ito. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa araw na ito sa isang pagkakataon na puno ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal. Ako po ay nagagalak na makiisa sa inyo sa ating pagninilay-nilay sa napakahalagang tema na tatalakayin natin ngayon. Ang mahimalang panalangin para sa lahat ng uri ng pagpapagaling. Sa buhay natin, hindi maiiwasan ang mga pagsubok at mga sakit na dumarating. Minsan, tila tayo ay nababalot ng dilim at kawalang pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na makapagbibigay liwanag at lakas sa ating mga puso. Ito ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaari nating gamitin upang makamit ang kapayapaan at pagpapagaling, hindi lamang sa ating pisikal na katawan, kundi pati na rin sa ating mga kaluluwa. Ang mga talata sa Biblia ay puno ng mga kwento ng mga tao na tumawag sa Diyos sa panahon ng kanilang pangangailangan. Mula sa mga alagad ni Jesus hanggang sa mga propeta, makikita natin ang mga himalang naganap sa pamamagitan ng panalangin. Ngayon, tayo rin ay inaanyayahan na makiisa sa ganitong makasaysayang tradisyon. Sa ating panalangin, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang ipakita ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Sa ating pagninilay, nais kong hikayatin kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga komento. Anong mga uri ng pagpapagaling ang inyong hinahanap? May mga pagkakataon ba na kayo ay nagdanas ng sakit, pisikal man o emosyonal? Ang inyong mga kwento ay mahalaga hindi lamang sa amin kundi sa buong komunidad. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban na pinagdadaanan at sa pamamagitan ng pagbabahagi, tayo ay nagiging inspirasyon sa isa't isa. Nais ko ring imbitahan kayong mag-subscribe sa aming channel. Sa paggawa nito, makakatanggap kayo ng mga updates sa aming mga susunod na video na puno ng mga mensahe ng pag-asa, pagmamahal at mga panalangin na makapagpapalakas sa ating pananampalataya. Ang ating komunidad ay isang lugar ng suporta at pagmamahalan at tayo ay nagnanais na mapanatili ang apoy ng pananampalataya na nagliliyab sa ating mga puso. Ngayon, habang tayo ay mag-uumpisa, isaisip natin na ang panalangin ay hindi lamang para sa mga pagkakataon ng pangangailangan. Ito rin ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, isang pagkakataon upang makilala siya ng mas mabuti at upang ipahayag ang ating mga saloobin at damdamin. Ang ating mga panalangin ay mga mensahe ng ating mga puso na umaabot sa Kanya at Siya ay nakikinig. Pagkatapos ng ating pagninilay, magkakaroon tayo ng oras para sa sama-samang panalangin. Ito ay isang napakagandang pagkakataon upang tayo ay magkaisa sa ating mga intensyon at mga hiling. Sa ating sama-samang panalangin, tayo ay nagiging isang katawan, isang pamilya sa pananampalataya na nagtutulungan upang makamit ang mga biyayang ating hinihiling. Sa huli, nais kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng pag-asa at pananampalataya sa ating buhay. Sa mga oras ng pagdududa at takot, alalahanin natin na ang Diyos ay laging nariyan, handang makinig at tumulong. Huwag nating kalimutan na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong umasa, at patuloy tayong maniwala sa mga himalang darating. Ngayon, sama-sama tayong magdasal at magbigay ng pasasalamat sa mga biyayang natamo na natin. Halina't simulan na natin ang ating paglalakbay patungo sa pagpapagaling at pananampalataya. Maraming salamat sa inyong presensya at asahan ang mga susunod na bahagi ng ating pagninilay-nilay. Ang Salmo 91 ay isang makapangyarihang paalala ng proteksyon at kaligtasan na inaalok ng Diyos
sa kanyang mga tagasunod. Sa mga panahon ng sakit at pagsubok, madalas nating hinahanap ang mga salita ng kaaliwan at lakas mula sa mga banal na kasulatan. Sa Salmo 91, ang Diyos ay ipinapahayag bilang ating kanlungan at matibay na kuta. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga panganib at karamdaman, anuman ang ating pinagdadaanan, mayroong pangako ng Diyos na Siya ay nariyan upang tayo ay protektahan. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Ang Salmo 91 ay nagsasaad na ang sinumang nagtitiwala sa Kanya ay makakaranas ng Kanyang mga pangako ng kaligtasan. Sa panahon ng sakit, ang ating isip ay madalas na napupuno ng takot at pag-aalala. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay sa mga salitang ito, naway mapagtanto natin na ang ating kalusugan at kaligtasan ay hindi nakasalalay sa mga tao o sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang paghingi ng tulong sa Kanya sa pamamagitan ng mahimalang panalangin ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso at nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang mga pagsubok. Sa ating pagninilay, mahalagang maunawaan na ang mga himalang nagmumula sa panalangin ay hindi palaging nakikita sa anyo ng agarang paggaling. Minsan, ang pagpapagaling ay nagmumula sa pagbuo ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang proseso ng paghihirap ay maaaring maging panahon ng pagtuklas at paglago sa ating espiritual na buhay. Habang tayo ay nagdarasal, ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating puso, nag-aalis ng takot at nagdadala ng kapayapaan. Sa mga pagkakataong ito, ang tunay na himala ay ang pagkakaroon ng kagalakan at kapayapaan sa ating kaluluwa kahit sa gitna ng mga pagsubok. Isang mahalagang bahagi ng Salmo 91 ay ang paglalarawan ng Diyos bilang ating tagapagligtas mula sa mga sakit at panganib. Ang mga salitang hindi ka matatakot ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang ating mga panalangin, kahit gaano kaliit, ay may kapangyarihan at tayo ay hinihimok na magpatuloy sa pananalangin hindi lamang para sa ating sariling kalusugan, kundi pati na rin para sa kalusugan ng iba. Ang pagkakaroon ng sama-samang panalangin para sa mga nagdurusa ay nag-uugnay sa atin bilang isang komunidad ng mga mananampalataya na nagtutulungan sa pagdadala ng liwanag at pag-asa. Hindi lamang sa pisikal na pagpapagaling ang layunin ng mga panalangin na ito, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na kalagayan. Sa mga panahong puno ng pagkabalisa at pangamba, ang mga talata ng Salmo 91 ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na dumarating. Ang pagkakaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay nagiging dahilan upang tayo ay makahanap ng kapayapaan kahit gaano pa man kahirap ang ating pinagdadaanan. Ang mga talatang ito ay hindi lamang para sa ating mga personal na karanasan. Ang mga ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, naway magpatuloy tayong lumapit sa Kanya, humiling ng Kanyang tulong at pagpapagaling at maging inspirasyon sa iba na patuloy na manampalataya sa Kanyang mga pangako. Ang mahimalang panalangin ay hindi lamang nagdadala ng pagbabago sa ating sarili, kundi nagiging daan din upang ang iba ay makaranas ng kapayapaan at pagtanggap sa pagmamahal ng Diyos. Sa huli, ang Salmo 91 ay paalala na ang Diyos ay laging nariyan, handang makinig sa ating mga panalangin at magbigay ng kaligtasan sa panahon ng pangangailangan. Ang ating pananampalataya at panalangin ay may kapangyarihan at sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Kanya, nagiging katuwang natin Siya sa ating paglalakbay patungo sa pagpapagaling at kaligtasan.
Sa Salmo 33, makikita natin ang isang napakamahuhusay na paglalarawan ng Diyos bilang ating mabuting pastol. Ang mga talatang ito ay puno ng mga simbolismo na naglalarawan ng kanyang pag-aalaga, pagmamahal at ang kanyang kakayahang maghatid ng kapayapaan at paggaling sa ating mga puso at isip. Sa mundo na puno ng mga pagsubok at hamon, ang mensaheng ito ay napakahalaga, lalo na sa panahon ng sakit at karamdaman. Ang unang bahagi ng Salmo 23 ay nagsasaad, "Ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakulangan." Ang pahayag na ito ay nagbibigay sa atin ng tiwala na sa kabila ng mga pagsubok na ating hinaharap, ang Diyos ay naririyan upang magbigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Ang mga salitang ito ay nag-aanyaya sa atin na magtiwala na ang ating mga sakit at karamdaman ay hindi hadlang sa ating relasyon sa Kanya. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, kasama natin ang ating pastol na nagtuturo sa atin ng tamang landas. Sa mga pagkakataon ng sakit, madalas tayong nalulumbay at naguguluhan. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang Salmo 23 ay nagsasaad ng isang mahalagang katotohanan. Sa mga pastulan ng sariwang damo, doon niya ako pinapahinga. Ang mga pastulan ng sariwang damo ay simbolo ng kalusugan at kasaganaan. Ito ay nag-aalok ng pagkakataon na tayo ay makapagpahinga at makabawi mula sa mga pagod at sakit na dulot ng mga pagsubok. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na dumaan sa mga lugar na ito, kung saan maaari tayong muling magpakatatag at makaranas ng kanyang kagalingan. Ang susunod na bahagi ay nagsasaad, "Inililigay niya ang aking kaluluwa." Ang pag-aalaga ng Diyos sa ating kaluluwa ay hindi lamang pisikal na pagpapagaling, kundi pati na rin ang emosyonal at spiritual na aspeto. Sa mga oras ng krisis, madalas tayong nalulumbay, naguguluhan at nag-aalala, ngunit sa Kanya mayroong pag-asa at liwanag. Ang Kanyang mga kamay ay nagdadala ng kaginhawaan at kalinawan sa ating isipan. Sa mga pagkakataong iyon, ang ating pagkilala sa Kanya bilang ating pastol ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng kapayapaan at pag-asa. Minsan, ang ating mga sakit ay maaaring magdulot sa atin ng takot at pangamba. Sa Salmo 23, sinasabi, "Kahit na ako'y lumakad sa gitna ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot ng masama sapagkat ikaw ay kasama ko." Ang katotohanan ito ay nagbibigay diin na kahit sa mga pinakamadilim na sandali ng ating buhay, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng lakas at tibay. Ang Kanyang pag-aalaga ay hindi nagtatapos sa mga magagandang pagkakataon. Sa halip, lalo itong lumalakas sa mga panahon ng pagsubok at sakit. Narito ang Kanyang pangako na hindi tayo nag-iisa, kundi kasama natin Siya sa ating paglalakbay. Sa pagdami ng mga sakit at karamdaman sa ating paligid, ang ating panalangin para sa pagpapagaling ay dapat maging mas matatag at puno ng pananampalataya. Ang ating mga panalangin ay dapat na nakaugat sa tiwala sa Kanyang likha at sa Kanyang kakayahan na magpagaling. Sa bawat paghingi natin ng tulong, dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay naririyan, handang makinig at kumilos sa ating ngalan. Sa ating pagninilay-nilay sa Salmo 23, naway magpatuloy tayong lumapit sa Diyos ng may tiwala at pananampalataya. Sa bawat sakit na ating nararanasan, naway maging paalala ito na Siya ang ating mabuting pastol na nag-aalaga sa atin. Sa Kanyang mga kamay, ang ating mga sugat ay nagiging pagkakataon para sa bagong simula at pagpapagaling. Humiling tayo ng Kanyang tulong at sa ating mga panalangin, naway maramdaman natin ang Kanyang pagmamahal at pagkilos sa ating buhay. Ang Salmo 47 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsamba at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ating buhay,
Meron tayong mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, karamdaman at mga sitwasyon na tila hindi natin kayang lampasan. Sa mga panahong ito, ang ating pananampalataya at ang ating pagsamba ay nagiging sandata natin upang makatagpo ng pag-asa at paggaling. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng ritual o tradisyon. Ito ay isang aktibong pag-amin sa kanyang kalakasan at kabutihan. Sa Salmo 47, tayo ay hinihimok na magalak at sumayaw sa presensya ng Diyos. Ang ating mga awit at pagsamba ay nagiging daan upang maipahayag ang ating pasasalamat at pagkilala sa mga biyayang kanyang ibinibigay. Sa bawat pag-akyat ng ating tinig, sa Kanya, nagiging mas malapit tayo sa Kanyang puso at sa Kanyang kalooban. Isipin natin ang mga oras na tayo ay may mga kaguluhan sa ating buhay. Minsan, ang mga suliraning ito ay nagdudulot ng takot at pangamba. Ngunit sa pamamagitan ng pagsamba, na ipapahayag natin ang ating tiwala na ang Diyos ay higit pa sa anumang karamdaman o pagsubok na ating kinakaharap. Ang Salmo 47 ay nagsasaad na ang Diyos ay hari sa lahat ng lupa at Siya ang Diyos na may kapangyarihan na magdala ng kagalingan sa ating mga sugat, maging ito man ay pisikal, emosyonal o espiritual. Sa ating mga kongregasyon, madalas nating naririnig ang mga testimonya ng mga tao na nakaranas ng mahimalang pagpapagaling. Ang kanilang mga kwento ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagpapagaling, kundi pati na rin sa kanilang espiritual na pagbabago. Ang Diyos ay kumikilos sa mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng ating pagsamba. Sa ating pag-amin sa Kanyang kadakilaan, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga biyaya at pagpapagaling. Ang pagsamba, ayon sa Salmo 47, ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para din sa iba. Habang tayo ay nagtitipon upang sumamba, nagiging daan ito upang ang iba ay makatagpo ng pag-asa at lakas. Ang ating mga tinig ay nagiging instrumento ng pagpapagaling sa mga kapatid nating nangangailangan. Sa ating sama-samang pagsamba, nagiging mas matatag ang ating komunidad at tayo ay nagiging mga tagapagdala ng liwanag sa madilim na mundo. Minsan, ang mga tao ay nahihirapang maniwala sa mga himala ng Diyos dahil sa mga karanasang dati nilang naranasan. Ngunit ang Salmo 47 ay nagsusulong sa ating mga puso na patuloy na magtiwala at sumamba kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ang ating pagsamba ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay nananatiling tapat at makapangyarihan. Sa ating pag-amin sa Kanyang kahalagahan, nagiging posible ang mga bagay na tila imposible. Mahalaga ring isaalang-alang ang kapayapaang dulot ng pagsamba. Sa panahon ng mga alalahanin at takot, ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga sumasamba sa Kanya. Ang ating mga puso ay nagiging tahimik at ang ating mga isip ay nagiging malinaw. Ang kapayapaang ito ay nagdadala ng kaginhawaan na nagiging daan upang tayo ay makaranas ng tunay na pagpapagaling. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagtitipon upang sumamba, naway tayong lahat ay maging bukas sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Ang ating pagsamba ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo na nagdadala ng buhay at pagpapagaling. Sa ating pagtanggap sa Kanya sa ating mga puso, tayo ay nagiging mga kasangkapan ng Kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Sa pagtatapos ng ating pagninilay, naway magpatuloy tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin at pagsamba. Ang Kanyang mga pangako ay nananatiling totoo at ang Kanyang mga kamay ay nakahanda upang magdala ng kagalingan sa bawat sulok ng ating buhay. Sa susunod na bahagi, tayo ay mag-aalay ng panalangin para sa lahat ng uri ng pagpapagaling. Amang makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito
puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa iyong mga kamay, kami ay naglalagay ng aming mga pasakit at mga sugat. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, nakikita mo ang aming mga puso at ang mga pasakit na dala ng karamdaman. Sa bawat sipol ng hangin at bawat sinag ng araw, kami ay nag-aalay ng aming mga dalangin para sa lahat ng uri ng pagpapagaling. Panginoon, sa mga oras ng sakit at pagdaramdam, kami ay humihingi ng iyong pagkilos. Sa mga taong nakararanas ng pisikal na karamdaman, bigyan mo sila ng lakas at tibay upang harapin ang mga pagsubok na dulot ng kanilang kalagayan. Nasa kanilang mga pagbisita sa mga doktor at ospital, madama nila ang iyong presensya. Sa mga gamot na kanilang iniinom, naway maging daluyan ito ng iyong milagro at pagpapagaling. Sa mga may mga sugat sa kanilang puso, sa mga nakaranas ng pagkasira ng relasyon o pagkawala ng mahal sa buhay, kami ay nanalangin para sa kanilang kapayapaan at pag-asa. Naway sa kabila ng kanilang pagluha, matagpuan nila ang liwanag sa dilim. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya at ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ikaw ang Diyos na nakikinig sa mga hikbi at mga iyak ng mga nawawalan ng pag-asa. Sa mga may mga sakit na hindi nakikita ng mata, mga karamdaman sa isip at damdamin, kami ay humihiling ng iyong liwanag upang magbigay ng pag-asa. Sa mga nakakaramdam ng pag-aalinlangan at takot, naway makatagpo sila ng kapayapaan sa iyong mga salita. Bigyan mo sila ng mga tao na magiging gabay at suporta sa kanilang paglalakbay tungo sa kalusugan. O Diyos, sa mga taong nahaharap sa mga pagsubok sa kanilang kalusugan, kami ay humihiling ng iyong mga kamay na humahagod sa kanila. Naway ang mga buhay na ito ay maging saksi ng iyong kabutihan at kapangyarihan. Sa bawat pagdapo ng iyong mga kamay, naway ang mga sakit at karamdaman ay maglaho. Sa mga pagkakataong sila ay humihingi ng tulong, ipakita mo sa kanila ang mga daan ng pagpapagaling. Sa mga pamilya na naapektuhan ng sakit, kami ay nananalangin para sa kanilang pagkakaisa at lakas. Sa mga pagkakataong ang takot at pangamba ay bumabalot sa kanila, naway ang iyong pagmamahal ang magbigay ng kapayapaan. Ipaabot mo sa kanila ang pag-unawa at pagtanggap sa bawat pagsubok na kanilang dinaranas. Tulungan mo silang makahanap ng tamang solusyon at mga paraan upang malampasan ang bawat unos na kanilang kinahaharap. Sa mga bata na may mga sakit, kami ay nag-aalay ng mga dasal ng pag-asa. Ipagkaloob mo sa kanila ang kalusugan at kasiyahan. Naway sa kanilang murang edad, matutunan nilang mahalin ang kanilang sarili at ang kanilang kapwa. Bigyan mo sila ng mga pagkakataon na maranasan ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa mga kabataan na nahaharap sa mga hamon ng buhay, kami ay nanalangin para sa kanilang mga pangarap. Sa mga matatanda, sa kanilang mga katawan na humihina, kami ay humihiling ng iyong gabay at pagpapalakas. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. Naway sa bawat araw ng kanilang buhay, madama nila ang kahalagahan ng kanilang pag-iral sa mundo. O Amang walang hanggan, kami ay umaasa sa iyong mga pangako. Sa bawat sakit na aming dinaranas, kami ay lumalapit sa iyo ng may pananampalataya. Sa bawat pag-iyak at pagdaramdam, kami ay nagtitiwala na may plano ka para sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay nahuhulog, naway makatagpo kami ng mga kamay na handang umangat sa amin. Ang aming mga dalangin ay umaabot sa mga sulok ng mundo, sa mga bansang nagdurusa, sa mga tao na wala ng pag-asa. Kami ay nananalangin para sa kanilang pagbabalik loob at pagkakaroon ng bagong simula. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa mga komunidad na nahaharap sa sakit at karamdaman,
kami ay humihiling ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa bawat pagkakataon na kami ay nagtitipon, naway ang aming mga puso ay manalangin para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ipaabot mo sa amin ang mga mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga pagsubok na kami ay dinaranas, naway maging dahilan ito upang kami ay lumapit sa iyo ng mas malapit. Sa mga pagkakataon na kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng liwanag. Sa mga pagkakataon na kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng tamang desisyon. Sa mga pagkakataon na kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kaalaman at pangunawa. Ipadama mo sa amin ang iyong pagmamahal at pagkalinga sa ngalan ng iyong anak na si Hesukristo. O Amang makapangyarihan, patuloy kaming lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay humihingi ng iyong gabay at proteksyon. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aalala, naway ang iyong mga salita ang maging ilaw na magbibigay sa amin ng direksyon. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap, mga adhikain at ang aming mga takot. Sa mga oras ng pagsubok, kami ay humihingi ng iyong lakas. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa kabila ng mga hamon na aming kinahaharap. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala ng pag-asa, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako at ang iyong walang katapusang pagmamahal. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang muling bumangon at kami ay umaasa sa iyong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay. Panginoon, kami ay nagdarasal para sa mga taong nag-iisa at nalulumbay, naway sa kanilang mga sandali ng pag-iisa, madama nila ang iyong yakap na nagbibigay aliw. Ipadama mo sa kanila na sila ay mahalaga at na sa kanilang mga pagsubok, hindi sila nag-iisa. Ipinagdarasal namin ang kanilang kalusugan, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal at espiritual. Bigyan mo sila ng mga kaibigan at pamilya na magbibigay ng suporta at pagmamahal. Sa mga taong nahaharap sa mga pagsubok sa kanilang mga relasyon, kami ay humihingi ng iyong pagpapagaling. Naway ang mga hindi pagkakaintindihan ay mapawi at ang pagkakasundo ay muling sumiklab. Sa bawat sugat ng puso, naway mapuno ito ng iyong pagmamahal at kapatawaran. Tulungan mo silang makahanap ng lakas upang muling buksan ang kanilang mga puso sa pagtanggap at pagmamahal. O Diyos, kami ay nananalangin din para sa mga lider ng aming mga komunidad. Naway bigyan mo sila ng karunungan at kaalaman upang makagawa ng mga desisyon na makabubuti para sa lahat. Sa mga pagkakataon ng hidwaan at kaguluhan, ipakita mo sa kanila ang halaga ng pagkakaisa at pag-unawa. Ipadama mo sa kanila ang responsibilidad na kanilang taglay at hikayatin silang manguna sa pagmamahal at pagkakabuklod. Sa mga batang patuloy na nag-aaral at humuhubog ng kanilang kinabukasan, kami ay humihiling ng iyong gabay. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan at katatagan upang magtagumpay sa kanilang mga layunin. Naway sa kanilang paglalakbay, matutunan nilang pahalagahan ang katotohanan, integridad at malasakit sa kapwa. Ipadama mo sa kanila ang halaga ng kaalaman at ang kanilang kakayahang magdala ng pagbabago sa mundo. Sa mga matatanda, naway madama nila ang iyong presensya sa kanilang mga buhay. Ipadama mo sa kanila ang pagmamahal at pag-aaruga ng kanilang pamilya at komunidad. Sa kanilang mga kwento at karanasan, naway makuha namin ang mga aral na kanilang dala. Ipagkaloob mo sa kanila ang kapayapaan sa kanilang mga puso at isipan, at bigyan mo sila ng mga pagkakataon na magpamahagi ng kanilang kaalaman at karunungan sa mga nakababatang henerasyon. O Panginoon, sa bawat pagdapo ng aming mga paa sa lupa, naway maging saksi kami ng iyong kabutihan. Sa bawat pagkakataon na kami ay nagtitipon, ipaalala mo sa amin ang halaga ng pagkakaisa at pagmamahalan.
Sa mga dulang ng aming mga tahanan, naway maging tahanan ito ng kapayapaan at kasiyahan. Sa bawat salu-salo, ipaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pagbibigayan at pag-unawa. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, tulungan mo kaming maging ilaw sa iba. Naway ang aming mga buhay ay maging inspirasyon sa sinumang nalulumbay o nawawalan ng pag-asa. Sa mga oras ng pangangailangan, naway matutunan naming maging bukas palad at handang tumulong sa aming kapwa. Sa huli, o Amang makapangyarihan, kami ay nagsasama-sama sa panalangin. Naway ang aming mga tinig ay umabot sa iyong mga tainga at ang aming mga dalangin ay matanggap sa iyong harapan. Salamat sa iyong patuloy na pagmamahal at pagkalinga. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipahayag ang ating taus-pusong pasasalamat sa Diyos sa mga pagkakataong ito na tayo ay nagtipon upang magmuni-muni, manalangin at magbahagi ng ating mga karanasan. Sa bawat pagdinig natin ng kanyang salita, tayo ay pinapatibay at ginagabayan, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at sakit. Tayo ay naniniwala na ang ating mga panalangin, kahit gaano ito kaliit, ay may kapangyarihan at bisa sa mga sitwasyong tila napakahirap. Minsan sa ating paglalakbay, ang mga pagsubok na ating dinaranas ay nagiging dahilan upang tayo ay mawalan ng pag-asa. Ngunit naway ating tandaan na ang Diyos ay hindi kailanman umalis sa ating tabi. Sinasalamin ng kanyang mga salita ang kanyang pag-ibig at malasakit sa ating mga buhay. Sa mga sandaling tayo ay naguguluhan o nahihirapan, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng liwanag at lakas. Ang ating mga mahal sa buhay, ang ating komunidad at ang ating pananampalataya ay mga yaman na dapat nating pahalagahan sa ating paglalakbay patungo sa kagalingan. Isipin natin ang mga tao sa ating paligid na nangangailangan ng ating suporta at panalangin. Ang mga may sakit, ang mga nagdadalamhati, at ang mga nahaharap sa mga hamon sa buhay. Tayo ay hinihimok na maging mga daluyan ng pag-ibig at pag-asa. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nag-aalay ng tulong, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa pagpapagaling at pagbibigay ng lakas sa iba. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating pananampalataya dahil sa simpleng pagkilos ng pagmamahal, tayo ay nagiging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Kaya naman, sa ating paglalakbay sa buhay, itaguyod natin ang pagkakaisa sa ating mga pamilya, kaibigan at komunidad. Huwag nating kalimutan ang halaga ng pagkakaroon ng mga tao sa ating paligid na handang makinig at umalalay sa atin. Sa bawat pagdadaanan, isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay maaari ring maging ilaw sa iba. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at patuloy na manalangin para sa mga taong naguguluhan at nagugutom sa pag-asa. Sa ating sama-samang panalangin, nagiging mas makapangyarihan ang ating tinig at unti-unting nagiging buhay ang ating mga pangarap para sa mas magandang kinabukasan. Sa ating mga puso, naway manatili ang tibay ng pananampalataya at pag-asa. Ang mga pagsubok ay bahagi ng ating buhay, ngunit ang mga ito ay hindi nagtatapos sa ating kwento. Ang Diyos ay may plano para sa ating lahat at ang mga plano niya ay puno ng pag-asa at magandang hinaharap. Sa bawat hakbang natin, naway tayo ay magpatuloy sa pagtiwala sa Kanya na ang lahat ng ating pinagdadaanan ay may dahilan at layunin. Patuloy nating dalhin ang ating mga pasasalamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan at sa lahat ng Kanyang ginawa at gagawin sa ating buhay. Magsimula tayong magpahalaga sa mga simpleng bagay at alalahanin na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa.
Sa ating mga puso, naway manatili ang apoy ng pananampalataya at pag-asa. Tayo ay patuloy na manalangin para sa isa't isa at magsikap na maging mga tagapagdala ng kabutihan sa mundong ito. Naway sa ating mga susunod na hakbang, dala natin ang liwanag ng pag-ibig at pagkakaisa at patuloy tayong maging inspirasyon sa iba. Sa bawat pagkilos natin, ang Diyos ay sumasa atin at sa Kanya tayo ay nakakahanap ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Magpatuloy tayong lumakad sa Kanyang landas. Sa Kanyang mga kamay tayo ay tunay na gagaling.